Magandang umaga, Zutli. Magandang umaga, Ginoong Milalyos. Magandang umaga. Ngayon, bago tayo magsimula, sino yung mga absent kayo sa grupo niyo? Si Movera. Si Movera po. Si Pagro. Tapos si Nokum. Tapos si Palomar po. Ngayon, lagay niyo yan sa index card nila at sabihan niyo sila pumasok na bukas upang mapag-report din sila. Ngayon, Okay. muna tayo sa day 2 niyo. Group 3. Okay. Magandang umaga po. Ang aming gawain ay isa-isahin ang mga suliranin na makikita sa akda. Ang akda po ay ang matanda at ang dagat. Ang unang suliranin po ay ang pagiging malas ni Santiago. Si Santiago ay isang matandang mangingisda na hindi gaanong pinalad sa pangingisda. Sa loob ng 84 days na araw, hindi siya nakakahuli ng kahit anong isda. Dahil dito, madalas siyang walang kita at nahihirapan siyang maghanap buhay. Pangalawa, pagkawala ng tiwala ng magulang ni Manolin. Meron siyang batang kaibigan na kasama niya sa pangingisda na si Manolin. Si Manolin ay pinagsabihan ng kanyang magulang na huwag nang sumama kay Santiago sapagkat siya ay malas sa pangingisda. Pangatlo naman, paghihirap upang mahuli ang marlin. Inabot siya ng 84 na araw sa pangunguli ng isda. Kaso sa kasamaang palad, hindi siya nakahuli ng mga isda at sa panghuling araw ng kanyang pangingisda ay nakahuli siya ng marlin. May tanong ako sa'yo, Nanyes. Ano yung isda na parang umatake sa kanya doon sa dagat? Sa Persian Gulf? Pating. Shark. Shark. Tama. Okay. Tapos goldfish. Kasi Nemo. Ha? Parang nasabihan na. Okay. Pang-apat, pagiging matanda at mag-isa. Ilang taon na si Santiago? Sa huli, ewan ko po. Alam ko po matanda na siya. Wait lang, search ko po. Sige po. Ilang taon na ba si Santiago? Proceed na po ba ako? Proceed na po. Wala na po ata sinabi sa libro nun. Okay. Pagiging matanda at mag-isa. Sapagkat walang pamilya si Santiago, siya lang mag-isa sa kanyang tahanan. Yun po. Next, sigayin dato na po. Sa huli, napatay ni Santiago ang marlin. Ngunit napakalaki nito kaya hindi niya ito maipasok sa kanyang bangka. Tinali niya ito sa gilid ng bangka at sinimulang bumalik sa pangpang. Habang pabalik sa pangpang, inatake ang mga pating ang marlin. Sinubukan naman ni Santiago na labanan ang mga pating, ngunit hindi niya nagawang protektahan ang buong katawan ng isda. Nang makarating si Santiago sa pangpang, ang natira na lamang sa marlin ay ang kalansay nito. Kahit hindi niya naibenta ang isda, napatunayan niya ang kanyang sarili at sa iba na kaya pa rin niyang gawin ang imposible. Yun, doon na po nagtatapos.
Okay, Ay, tama. may kadagdagan pa ako, may kadagdagan. Ako. Ano po yung pagpalag? Yung isa pa po sa suliranin is yung hindi inaasahang sakuna. Kasi habang nangingisda si San Diego, biglang nagkaroon ng bagyo. Ay, Yun lang po. tama. Pero, atiin mo, kung ikaw si Santiago, ayahin mo ba mangisda ng ganong kadaming araw? Ano po? Kung ikaw ba si Santiago, kaya mo bang mangisda ng ganong araw? Hindi po. Tama. Mahirap po yung ginawa niya. So, yun po. Dito na po nagtatapos ang aming pangkatang gawain. Sir, tapos na po. Tama. 10 kayo. Maraming salamat, Salamat, Ginoong Ginoong Jonathan. Nathan. Goodbye, Group 3.